crazy sa kanilang tatlo? Wala eh. Eh, para sa'yo, may gusto. Sino sa palagay mo kung sakasakali? Sa tatlo. Kunyari, mag-abroad ka, magugustuhan. talagang di na kayo makikita ni Crazy. Yung mukhang mapagkakatiwalaan sa kanilang tatlo. Sino yung mukhang trustworthy? Siguro po si Tiron. Ay, Tiron. Tyron. Sino si Tiro? Naging tiron na lang talaga. Paiba-iba na siya ng pangalan. Sabi nung nanonood yung mami ni Crazy, sabi ni mami ni Crazy, Tiro na! Sabi sa'yo eh. Sabi sa'yo, walang mangyayari sa'yo, anak. G1 kasi siya. Ano dito ba, mami mo? Nasaan? Ayan! Uy, Pero nasa studio? Oh my gosh. Kaway ka, ma. Ayan, tawang-tawa yung mami niya. Tiro na. Diyan eh. Hindi na kasi mamot. Nasaan? Dyan pala? Tawang-tawa siya. Ayun. Oo, nakot. Nandiyan pala, mami. Huwag ka mag-alala. G1. Hindi namin sinabi sa mami kung saan yung dressing room mo. Mami! Hello po. Ayan. Hello po, good afternoon. Umiiyak si G1 kanina. Napapanood ko nga po eh. Peace na kayo ni G1, mami. Ngayon lang ba ulit kayo nagkita? Ngayon lang po. Oy, ngayon naiyak si Crazy. Kanina wala. Ba't ngayon parang naluha ka? Pati si Jiwon. Oo. Ano pong gusto niyong sabihin sa kanilang dalawa? Kasi parang sa kanilang kwento, may bahagi pala kayo dun sa sa pinagdaanan nila. Yes po. Kasi para sa akin, as a parent, napakalaking ko naman sa buhay ng anak ko, di ba? Gusto ko lang siyang, para kasing tinest ko siya eh. Pero parang hanggang dun lang talaga yung inano niya. Di ba? May maraming namang mga magulang na bungangera, ganyan. Kasi ako mayroon din ako, nag-OFW ako sa Taiwan. So, buong buhay ko, syempre yung anak ko yung priority ko dahil wala na nga yung father niya, 'di ba? Tapos nagulat lang ako kasi syempre parang siya lang sasayaw-sayaw ganun. Yun, 'di ba? Hindi ko nakikita sa kanya yung gusto ko para sa anak ko. Ganon. Tapos naganyan lang ako sa kanya, tapos ganon lang yung, parang iniwan niya lang na wala rin yung anak ko. Isang ganon lang pala sa'yo, bubungangaan ka, tapos na, di ba? Kaya sabi ko, tama lang yung decision ko na ganon ginawa ko sa kanya. Pero kung siguro nag-reach out din siya sa akin, di ba? Okay sana eh. Magko-continue yung paningin ko sa kanya na hindi pala siya ganon. Ayun. Pero okay na ngayon na tapos na naman sila, di ba? Alam mo, di mo talaga masisi magulang. Kasi maski naman ako nakarinig ako sa mga ganyan dun sa Pasko. Pero dati, masakit. No? Pero ngayon nare-realize ko, especially may anak na ako, hindi ko sila masisi kasi ang gusto ng mga magulang is mapabuti yung anak. So, hindi mo sila masisisi. Ang dapat lang talagang gawin is patunayan ng mga nanliligaw kung ano yung mga kakayanan nila para doon sa babae, sa partner. Diba? Hindi natin masisisi. Mahirap kasi syempre, yung mga magulang yan, pinalaki nila yung mga anak nila, inalagaan nila. Gusto nila, naging mabuti yung anak nila. So hindi mo talaga masisisi yung mga magulang kapag may mga nasasabi doon sa mga manliligaw. Diba? Ako hindi ko rin masisi yung magulang. Bakit? Hindi ko naman sila kamag-anak. Ba't ako makikialam sa problema na may problema? Ba't ito sisisihin? Hindi naman wala akong kinalaman sa iyo. Hindi naman ako sasaw-saw. Okay, lang patunayan. Oo. Mahal nila talaga. Okay. Pero... magsalita. Yeah. Pero... lagi nating naririnig yun, tinatanggap naman natin. Hindi natin masisisi yung mga magulang dahil sa all of them are coming from love and fear. Yes. Sa sobrang pagmamahal sa anak at ayaw nilang mapahamak at yung takot na baka mapahamak at mapunta sa hindi magandang sitwasyon at pagkakataon yung mga anak nila. Yeah. 'Di ba? Pero again, ang nako-question natin, paano mo ginagawa yun? Paano mo ina-achieve yung maganda mong intensyon? Yes.
Actually, dapat siguro, parang parehas. Kasi kung may trust ka din sa anak mo dahil sa pagpapalaki mo sa kanya, maaaring pagkatiwalaan mo rin siya kung ano yung magiging desisyon niya, hindi ba? Oh well. Nagalit ka ba? Nagtampo ka ba? Nagdamdam ka ba sa nanay mo na may ganun siyang ganap sa ano? Opo, nung una. Kasi parang ang dating sa akin nun, wala akong kalayaan, kung sinong gugustuhin ko, ganun. Pero naintindihan ko rin siya nung nakaraan, nung dumaan na po yung araw kasi yun nga, yung studies ko. Napabayaan ko siya kasi nga yun sa away namin, ganyan. Tapos na-realize ko na nagiging distraction siya nung panahon na yun. Okay. Pero napatawad mo na rin ang mami mo. Yes po. G1, napatawad mo naman na yung mami ni Crazy dahil kasi syempre may hurt siyang nadulot sa'yo, di ba? Yes po. Okay naman po. Okay. Ayun si mami, anong masasabi mo sa kanya? Hello po, tita. Tapos, wag mo kong matita. Ayan. So, tapos kayo din naman po, may galit pa ba o napatawad yun na rin naman sila? Wala na naman po. Naintindihan ko naman na, siguro naintindihan niya rin ako kasi gusto ko lang maging mapabuti yung anak ko eh. Kasi panganay ko siya. Lalo na pagdating sa ganyan, bata pa kasi sila. Hindi nila alam yung siguro mga gagawin, ginagawa nila, ganyan. Ayun. Nasaan yung nanay mo, G1? Pagsalitaan din natin yung nanay mo. Pag-usapan natin yung dalawang nanay. Ano pong magsasabi nyo na gano'n po yung ginawa ng mami nito sa amin? Nagharap yung dalawang nanay. Maraming salamat, mami. Thank you very much po.